Sa bandang likuran ay ating makikita roon ang ating isa sa ating mga confession, ang Heidelberg Catechism. At tayo ngayon ay nasa Lord's Day 36 at iyan ay naglalaman ng dalawang tanong at sagot. Iyon ay ang tanong 99 at tanong 100. Akin pong babasahin sa wikang Tagalog at naway sundan ninyo ako sa inyong mga blue book. O kung kayo po ay mayroong kopya ng Tagalog translation. Ganito ang tanong 99. Sabi, ano ang hinihingi sa ikatlong utos? Ang sagot na tayo, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsumpa o pagsisinungaling, kundi maging ng padalos-dalos din na panunumpa. Hindi dapat lapastanganin o abusuhin ang pangalan ng Diyos, ni pakikibahagi sa pamamagitan ng pananahimik o sabwatan sa kakilakilabot ng mga kasalanan ng iba. At sa madaling salita, na gamitin natin ang banal na pangalan ng Diyos na may takot at paggalang upang matuwid na maipahayag at masamba sa pamamagitan natin at maluwalhati sa lahat ng ating mga pananalita at gawa. Tanong 100, kung gayon, ang paglapastangan ba sa pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng panunumpa at pagsumpa ay isang karumal-dumal na kasalanan na ang kanyang puot ay nagpupuyos laban sa kanila na hindi nagsisikap sa abot ng kanilang magagawa na iwasan at ipagbawal ang gayong pagsumpa at panunumpa? Ang sagot, walang pag-aalinlangan na walang kasalanang hihigit pa o mas makapag-uudyok sa Diyos kaysa sa paglapastangan sa kaniyang pangalan. At kaya naman, ipinag-uutos na ang kasalanang ito ay maparusahan ng kamatayan. Ating titignan iyan sa salita ng Diyos kung paanong ang mga awit, chapter 20, ay makikita natin kung gaano kadakila, kung gaano dapat nating galangin ang pangalan, ang banal na pangalan ng ating Diyos. Sa natin mga Biblia sa aklat ng mga awit, dito sa Kapitulo 20, basahin natin ang lahat ng lata, verses 1 hanggang verse 9. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kaguluhan. Ang pangalan ng Diyos ni Jacob ang magtataas sa iyo. Naway saklolohan ka niya mula sa sanktuaryo at alalayan ka mula sa Zion. Maalala nawa niya ang lahat mong mga handog at tanggapin niya ang iyong mga handog na sinusunog. Naway ang nais ng iyong puso ay pagkaloob niya sa iyo at tuparin ang lahat ng mga panukala mo. Kami magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. Ngayon nalalaman ko na tutulungan ng Panginoon ang kanyang pinahira ng langis. Sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit na may makapangyarihang pagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe at ang iba ay ang mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng aming Diyos. Sila'y mabubuwal at guguho, ngunit kami ay titindig at matuwid na tatayo. Bigyan ng tagumpay ang hari, o Panginoon. Sagutin nawa kami kapag kami ay tumatawag
mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Tuwing nakikinig tayo sa kautusan ng Diyos, yan ay ating ginawa kanina, napakinggan natin, inalala ang 10 kautusan, maaaring ihambing ito sa isang checklist. Isipin natin ang isang listahan ng mga utos. At sa tabi ng bawat utos ay may maliit na kahon. Ang tanong, nasunod mo ba ang utos na ito? O nasunod ba natin ang utos na ito? Kung hindi, ang ilagay natin ay X. Kung oo naman, ang ilagay natin ay check. Sa tabi ng unang utos, halimbawa, kailangan nating ilagay ang X. Sinasabi ng unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sapagkat tayo ay napakahusay sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan. At kung mayroon man sa atin na titingnan niya ng may buong katapatan ang kanyang buhay, makikita niya ang kanyang buhay ay punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Sa tabi rin ng ikalawang utos, kailangan nating ilagay ang isa pang X. Sapagkat pagdating sa pagsamba, kadalasan ay may kondisyon tayo. Yung akma sa atin muna bago tayo sumunod sa Diyos. Bago tayo magsilbi sa Diyos. At kung titignan natin ang iba pang mga utos, makikita natin ang iba pang X or X na nagpapakita, of course, ng ating pagsuway o paglabag. Sa ikapat na utos, X. Madalas kasi na yung puso't isipan natin ay nasa paglalakbay sa iba't ibang lugar. Wala tayo, wala ka sa focus ng iyong pagsamba sa Diyos. Sa ikalimang utos, X. Dahil sa ating kakulangan ng paggalang sa pamahalaan o sa ating mga magulang, sa ika-6, sa ika-6, ika-7, sa ika-8 utos, X din. Dahil sa masamang salita na lumalabas sa ating mga bibig, sa mga malalaswang iniisip at kasakiman. Kaya sa ibaba ng checklist, tayo'y bigo na matupad ang kaniyang mga ipinag-uutos. Now, sa ikatlong utos, ito ang ating titignan o pag-aaralan sa umagang ito. How about the third commandment? Ang sabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sinasabi natin, marahil sinasabi mo, Pastor, hindi ko sinasabi yung salitang OMG. Oh my God. Pastor, hindi ko sinasabi yung Jesus, Mary, Joseph, o Sus Mariosep. Hindi ko rin sinasabi, hindi ko rin binabanggit yung Diyos ko po ng basta-basta.
Sige, ilagay natin. Check. Ngunit ang kautusan ng Diyos na ito, ang third commandment, ay higit pa roon. Higit pa roon. Hindi lang iyon ang tinutukoy. Sa ikatlong utos, ay maaari nating sabihin na sumunod tayo sa ilang aspeto, ngunit mayroon pa rin tayong kailangang gawin. Kasi gusto ng Diyos na patuloy nating gamitin ang kaniyang banal na pangalan ng maayos, ng wasto. Kailangan nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa mabuting paraan na ipapahayag natin ito ng tama. Ito ang ating ginawang paksa para sa Lord's Day 36. Gamitin natin ang banal na pangalan ng Diyos ng wasto. At sa ilalim nito, ibibigyan natin ng diin ang 3 punto. Una, upang matuwid nating maipahayag ang kaniyang banal na pangalan. Pangalawa, upang masamba natin ang kaniyang banal na pangalan sa panalangin. Pangatlo, upang mapuri natin ang kaniyang banal na pangalan sa salita at sa gawa. Ating tignan ang ating unang punto, upang matuwid nating maipahayag ang kaniyang banal na pangalan. Kapag sinabi nating maipahayag ang pangalan ng Diyos, maaaring ang nasa isipan natin ay iyong nangyari sa atin nung tayo'y tumayo sa publiko upang ipahayag ang ating pananampalataya sa Panginoon at sa kongregasyong ito o sa kapulungan. Ibig sabihin, ikaw ay tumayo upang katunayan na naniniwala ka sa salita ng Diyos, na nagtitiwala ka sa salita ng Diyos, na ito'y ibinuod ng ating mga confessions, namely, ang Heidelberg Catechism, ang Belgic Confession of Faith, at ang Canons of Dort. O yung tinatawag nating the 3 forms of unity, na iyong ire-reject ang mga maling aral at mabubuhay ka ng may kabanalan, na ikaw ay magpapasakop sa pamamahala sa iglesia or ng iglesia, na ikaw ay may pagnanais na maglingkod sa Panginoon mong Diyos. May pagnanais na maglingkod sa Panginoong Hesukristo. Or maaaring ang nasa isipan natin, kapag sinabing ipahayag ang banal na pangalan ng Diyos, ay sa tuwing tayo'y umaawit ng mga salmo. Isip natin, habang tayo'y umaawit ng psalter, ay nabibigyan natin ng kalwalhatian ang banal na pangalan ng Panginoon. Or maaari ding ang nasa isipan natin ay yung ginagawa natin kapag second service. Ang pagpapahayag natin ng pananampalataya at nagmumula sa ating mga puso ang 12 artikulo ng Apostles' Creed. Oo, mga kapatid. Ang mga nabanggit natin ay nakapagbibigay ng kaluguran, ng kaluwalhatian, ng karangalan sa banal na pangalan ng Diyos. Ngunit, dapat nating maunawaan na ang maipahayag ang banal na pangalan ng Diyos ay napakalawak ng sakop.
Hindi ito kada Lord's Day lang o kada Sunday lang o sa tuwing may okasyon sa iglesia o once in a lifetime lang na nangyari sa iyong buhay. Ang ipahayag ang banal na pangalan ng Diyos ay pagkilala sa kahalagahan ng Diyos sa ating buhay, sa iyong buhay. Ang ipahayag ang banal na pangalan ng Diyos, nangangahulugang may relasyon ka sa Panginoon at may pakialam ka sa relasyong ito. Sinabi mo, sumagot ka ng may kumpiyansa na oo o opo, pastor. Ito ang hamon. Patunayan mo. Panindigan mo. Ipakita mo na ikaw nga ay committed sa Diyos. Ngayon ang tanong, paano natin malalaman na gusto ng Diyos na ipahayag natin ang kanyang pangalan at ipahayag ito ng malawakan? Of course, ang sagot ay masusumpungan natin o makikita natin sa kasulatan. Samahan ninyo akong buksan ang inyong mga Biblia sa Psalm chapter 40. Psalm 40, verse 9 to 10. Ito'y tulad ng ginawa ni Haring David. Verse 9 to 10, ang sabi, ako'y nagpahayag na masayang balita ng kaligtasan sa dakilang kapulungan. Narito, ang aking mga labi ay hindi ko pipigilan. O Panginoon, iyong nalalaman. Hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Ibinalita ko ang iyong katapatan at ang pagliligtas mo. Hindi ko inilihim ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan sa dakilang kapulungan. Sinasabi, iyong tignan, iyong pagmasdan ang mga bagay na mayroon ka. Sabihin natin, may trabaho ka. May sahod ka kada kinsenas, katapusan. O may sarili kang negosyo. Malakas ang iyong kinikita. Anong dapat mong ipahayag? Sabi ng Psalm 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Titignan natin, ito'y napakasimple, pero ito'y napakahalaga para sa atin na mga mananampalataya. Alam mo, ang ganitong pahayag ay maaaring makatulong sa iyo o sa atin na hindi masyadong umasa sa ating mga sarili. Yung Psalm 40 na ating binasa kanina, sa verse 9 and 10, sinasabi, isipin mo kung paano ka tinuturuan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay. Mga pagsubok sa buhay na ibinibigay niya, na ipinapadala niya sa iyo, anong dapat mong ipahayag?
Sabi ng salita ng Diyos, Psalm 31, verse 14 to 15, "Ngunit nagtitiwala ako sa iyo, O Panginoon, sinasabi ko, ikaw ang aking Diyos. Ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay." Yun ang ating confession. Yun ang ating ipahayag sa tuwing tayo dumaranas ng mga pagtitiis, mga pagdurusa, paghihirap sa buhay. Natawag tayo ng ikatlong utos na ipahayag ang mga ito na may pasasalamat, na kinikilala na kasama natin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Emmanuel, God is with us. Kasama natin ng Diyos bawat sandali ng ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Mahal tayo ng Diyos. Imbes na pangalan ng Diyos ang ating ipahayag, marami tayong nasasabi tungkol sa kung ano ang trending ngayon. Tulad ng si Glock 9 na kumanta ng sirena. Kanya palang inialay yung kanta niya para sa kanyang anak na homosexual. Na proud siya sa kanyang anak. Yun ay pag-promote ng kasalanan. Ano ang mga usapin ninyo sa school? Kayo ng mga estudyante, ano ang madalas ninyong pag-usapan sa eskwelahan? Kayo ng mga nagtatrabaho, ano ang inyong mga pinag-uusapan? Ano ang mga usapan ninyo ng inyong kapitbahay? Ano ang usapan ninyo kahit sa inyong mga kapatid sa pananampalataya? Natatakot ba tayo na baka tayo'y pagtawanan kapag pinag-usapan ay ang banal na pangalan ng Diyos? Sabi ng ating binasa kanina sa ating scripture reading, ipinagmamalaki namin ang pangalan ng aming Panginoong Diyos. Alam natin ang pangalan ng Diyos at ang kaniyang mga dakilang gawa, ngunit nag-aalangan tayong magsalita tungkol sa Kanya. Ito ngayon ang ating matibay na motibasyon. Ito ngayon ang ating pampatibay loob. Ang salita ng Diyos. Sinasabi sa Matthew chapter 10 verse 27, Matthew 10 verse 27, anumang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag. At ang narinig ninyo sa bulong ay ipagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. Ibig sabihin nito, kung ano ang alam mo, sabihin mo. Ipagmamalaki mo ang pangalan ng Panginoon mong Diyos. Si Jesus na siyang nagligtas sa iyo. Sa Isaiah chapter 12 verse 4, ipaalam ninyo ang kaniyang mga gawa sa mga bansa. Ipahayag ninyo na ang kaniyang pangalan ay marangal. Tapos,
Ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo ang pangakong ito. Makinig ka. Ang sabi ng Matthew chapter 10, verse 32, kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, ay nagpupuno sa puso ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. At pagkatapos ay umaagos iyon sa pananalita. Hindi lang sa pananalita, maging sa ating pagsamba sa Kanya. Hindi lang sa pananalita, maging sa gawa. Sa ating mga panalangin kasama. Kaya pangalawa sa ating punto, upang masamba natin ang Kanyang banal pangalan sa panalangin. Ang pananalangin sa Diyos ay maaari nating iambing sa pagtawag sa ating presidente. Sa Psalm chapter 50 verse 15, sinasabi ng Diyos, at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Ito ay parang tayo na tumatawag sa ating presidente sa panahon ng pangangailangan at hinahangad natin ang kanyang, of course, ang kanyang tulong. Tayo, bilang karaniwang mamamayan, sa oras ng krisis, tulad ng isang malaking bagyo o lindol, hindi ba natural lang na tumawag tayo sa ating leader para humingi ng tulong? Hinahangad natin ang kanyang pagtugon, ang kanyang magiging aksyon para sa ating ikaliligtas, para sa ating kaligtasan at sa ating kapakanan. Ngunit, ang pagtawag sa presidente ay may mga limitasyon. Hindi natin siya maaaring tawagan ng direkta. May mga proseso at may mga taong dadaanan muna bago makarating ang ating request, ang ating hiling sa Kanya. At on the other side, sa kabilang banda, mga kapatid, ang Diyos ay palaging bukas para sa atin. Walang oras na hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya. Hindi natin kailangan ng espesyal na koneksyon o impluwensya para marinig niya ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan. Sa simpleng panalangin, sa isang taimtim na pagsusumamo, nariyan agad ang ating Panginoon para sa atin. Ito ang kagandahan ng ating relasyon sa Diyos na hindi natin maaaring makamit sa kanino man. Kaya nga tayo'y mapalad. Kaya nga tayo'y biniyayaan. Di natin iyan maaaring makamit sa kanino man, kahit na sa ating presidente. Mga kapatid,
ang Diyos ay hindi malayo. Ang Diyos ay nagnanais na tayo'y tumawag sa Kanya. Siya'y nangangako na siya'y sasagot. Nagagamitin niya ang Kanyang kapangyarihan para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ano kasunod? Ay maliligtas. Ito ang hindi natin maipaliwanag na pribilehiyo na maaari tayong tumawag sa banal na pangalan ng Panginoon at ang ating panalangin ay hindi niya babaliwalain. Siya'y makikinig at tutugon. Sinabi sa atin ng Diyos ang Kanyang pangalan. Sinabi ng ating banal na Diyos, ang ating Panginoon, ang Kaniyang pangalan. Bakit? Ito'y upang ating gamitin. Gamitin. There is power in the name. Pangyarihan, makapangyarihan ang Kaniyang pangalan. Now, ipinapakita natin kung ano ang tingin natin sa banal na pangalan ng Diyos sa paraan ng ating panalangin. Ang tanong na, gaano kadakila ang banal na pangalan ng Diyos para sa iyo? Ang iyong pagtitiwala sa Kanya ay nahahayag sa kung gaano ka kadalas tumatawag sa Kanya sa loob ng isang araw. Kabisado natin, isa sa maikling verse sa Bible, yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, hindi ba? Ano sabi ron? Ano sabi ron? Pray without ceasing. Manalangin walang patid. At ito pa, sinabi ng ating Panginoong Hesus, pray always and not to faint. Kayo'y manalangin palagi at huwag mandupaypay. Hindi lang yon. Ang iyong pagmamahal sa Kanya ay nahahayag sa kung paano mo siya pinupuri. Hindi lang yon. Paging ang iyong pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay nahahayag sa kung paano mo inaamin ang iyong mga kasalanan sa Kanyang harapan. Ang iyong mga pangangailangan at ang iyong mga pagnanais. Dooy nahahayag ang ating paggalang, paggamit sa banal na pangalan ng Diyos. Hindi ba't sinabi sa Lord's Prayer, kung tawagin, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ating gamitin, igalang, irespeto ang pangalan ng Diyos maging sa ating mga panalangin. Nangangahulugang sinasamba mo ang banal na pangalan ng Diyos sa iyong mga panalangin, ang mga panalangin ng may pananampalataya. Hindi kailangan na maging malaobra maestra ang ating mga panalangin na puno ng matayog na salita at
kahanga-hanga sa haba. Ang Diyos ay hindi nakatuon sa kagandahan ng ating mga sinasabi o sa haba ng ating mga panalangin. Hindi ito ang batayan ng epekto ng ating mga panalangin. Ang pinakamahalaga ay ang pagtitiwala natin sa Kanyang na Kanyang mga anak sa kapangyarihan ng banal na pangalan ng ating Panginoon. Gamitin natin ang banal na pangalan ng Diyos sa isang paraan na nagbibigay kasiyahan o kaluwalhatian sa Kanya. Tumatawag tayo sa Kanya dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Mahal natin siya. Natatakot tayo sa Kanya. At gusto nating siyang mapuri. Gusto natin siyang purihin. Bakit ka nananalangin? Dahil gusto mo siyang purihin. Kaya pangatlo sa ating pag-aaral, upang mapuri natin ang Kanyang pangalan sa salita at gawa. Sinabi natin na naluluwalhati ang Diyos kapag ipinahayag natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Naluluwalhati din siya kapag nananalangin tayo sa Kanya ng buong puso. At siyempre, naluluwalhati din siya kapag ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng katekismo, sinasabi ng ating confession, na dapat nating purihin ang banal na pangalan ng Diyos. Anong sabi ron? Sa lahat ng ating mga pananalita at gawa. Napakagandang kasabihan para sa atin na mga Kristiyano, yung salitang gawa, hindi lamang sa salita. Gawa, hindi lamang sa pananalita. Kung iniibig nga natin ang Diyos, hindi lamang tayo magpapahayag ng ating pananampalataya sa Kanya sa kapulungan. Maganda yon sa pandinig, ngunit mayroon pang higit doon. Ang tanong na, ano ang ipinapahayag natin sa pamamagitan ng ating mga gawa? Ang katotohanan ay gumagawa tayo ng matibay na pahayag tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng paraan ng ating gawa. Kaya, hindi sapat, mga kapatid, na sabihin lang natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Mahalaga rin na ipakita natin ito. Mahalaga rin na patunayan natin ito na sa Kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kapag tayo ay nasa school or nasa social setting, tulad ng kasama natin ang ating mga kabarkada, kasama natin ang ating mga kaibigan, kapag tayo nasa paaralan o sa isang salo-salo, mayroon tayong pagkakataon na ipakita o ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos. Ito ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga desisyon na hindi sumali sa mga masasamang gawain tulad ng paninira o pagkawala ng kontrol sa sarili.
Sa pamamagitan ng ganitong mga aksyon o hakbang natin bilang Kristiyano, hindi natin sinasabing tayo ay mas magaling kaysa sa iba, bagkus binibigyan natin ng kapurihan, ng kaluwalhatian ang Diyos. Ito ay isang pagkilala na siya ang ating Panginoon, kaya susundin natin siya. Kahit na hindi tayo nagsasalita, ang ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay magiging halata sa pamamagitan ng kung paano natin tinatanggihan ang kasalanan o kung paano tayo gumagawa ng mabuti. May kasabihan nga na actions speak louder than words. Practice what you preach. Kapag tayo ay hinaharap ng mga krisis o mga masasamang balita, ang ating mga tugon ay maaaring magsilbing papuri sa ating banal na Diyos. Totoo, ang pagkakaroon ng pananampalataya na pinagkaloob ng Diyos sa atin ay hindi nangangahulugang hindi na tayo magkakaroon ng mga problema. Hindi na tayo magkakaroon ng mga pagsubok. Ngunit, tandaan mo, ito ay nagpapahayag kung paano natin haharapin ang mga ito. Sagutin mo ito. Naligaga ka ba? Balisa? Nagpapanik ba tayo kapag hinaharap natin ang isang pagsubok? Ibabato ba natin ang akusasyon o ang sisi laban sa Diyos? Ibabato ba natin ang akusasyon sa ibang tao? O mananalangin tayo, hihingi tayo ng tulong sa Panginoon na pagkalooban tayo ng kalakasan, karunungan, at ating susundin ang kanyang paggabay sa atin. Sa mga pagkakataong wala ang ibang tao. Wala ang ibang tao. Dito natin na ipapahayag ang tunay na halaga ng ating pagsunod sa Diyos. Ang tanong na, susunod ba tayo sa kanyang mga utos kahit walang ibang tao na nakakakita? O sinasabi mo, wala naman si Elder Eric. Wala naman si Elder Glenn. Wala naman si Pastor. Pastor Eman. Pastor Joseph. Wala naman si Pastor John. Wala naman ang steering committee. Di naman nila ito malalaman. Kaya gagawin ko ang kasalanan kong ito. Maaari mong itago yan sa amin. Pero sa Diyos, never. Hinding-hindi mo ito maitatago. Ipapahayag ba natin ang banal na pangalan ng Panginoon kahit siya lamang ang nakakarinig? Sa mga pribadong sandali rin, pinatutunayan natin ang halaga ng ating commitment, ng ating mga pangako sa Diyos.
Pinapakita natin na sapat ang ating pag-ibig o pagmamahal sa Diyos upang ating sundin siya sa bawat sandali. Mga kapatid, ang kasulatan ay nagbibigay babala sa atin na hindi tayo dapat maging mga Kristiyanong may dalawang mukha. Dalawang mukha. Kapag kasama mo ang kapatid mo sa pananampalataya, behave ka, matino ka, banal ka. Pero kapag iba na, kapag kasama mo na ang mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, mga kaeskwela mo, ay kung anong kilos nila, kung anong pananalita nila, yun ka. Ang malala, ginagaya mo, nahahawa ka, bad company, corrupt, good moral. Tapos, pagsapit ng Sabado ng gabi, unti-unti ka nang nag-iiba. Bigla kang magta-transform ng Sunday. Pagkatapos, ito, kinabukasan, Monday na naman. Monday to Saturday. Iba ka na uli. Pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos, hindi yun maaari. Sabi ni Pablo sa Titus chapter 1 verse 16, Titus 1 verse 16, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. Palibhasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Alam nyo, ito yun. Ito yung blasphemy. Ito yung paglapastangan. Ito yung pagdungis sa pangalan ng Diyos. So ay hindi natin malapastangan ang dakilang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Ang Lord's Day 36 ay tumatawag sa atin na maging consistent. Maging parehong tao tayo. Parehong ikaw. Kristiyano ka. Mananampalataya ka ng Diyos. Kilala nga natin ang Diyos. Hindi ka nag-iiba kapag iba na ang iyong kasama o kapag ika'y nag-iisa. Ibinigay ng Diyos ang kaniyang banal na pangalan upang ito'y ating gamitin ng wasto. At sinasabi sa atin na ito ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Higit sa lahat ng pangalan. Na sa pangalang kilala natin. Kilalang-kilala natin. Nung marinig natin ang mabuting balita ng Diyos. Ang pangalang iyon ay walang iba, kundi ang ating tagapagligtas, ang ating tapat
na tagapagligtas, tagapamagitan, ang ating Panginoong Hesukristo, na ang bawat luhod, na ang bawat tuhod sa Kanya ay luluhod at ating ipapahayag ng bawat dila na si Kristo, na si Hesukristo ay ang ating Panginoon. Ating purihin ang banal na pangalan ng Diyos sa iglesyang ito sa Bulacan. Ating purihin inyong purihin ang banal na pangalan ng Panginoon. Nanonood po ba ang ating mga kapatid sa Albuera, Leyte? Kung sila'y kasama natin sa ating pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, sa Albuera, Leyte, ating purihin ang banal na pangalan ng Panginoon. Inyong purihin ang banal na pangalan ng Panginoong Diyos diyan sa inyo sa Laguna. Inyong purihin ang banal na pangalan ng Panginoon diyan sa inyo sa Baseco. Inyong purihin ang banal na pangalan ng Diyos diyan sa inyo sa Nabotas. Purihin natin ang banal na pangalan ng Diyos sa kada araw ng ating mga buhay. Isipin nating palagi ang kaniyang banal na pangalan. Gamitin natin ito sa ating mga panalangin at ating ipahayag sa ating mga kakilala. Naway makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa banal na pangalan ng Diyos sa lahat ng bagay. Huli, sa gawa, hindi lamang sa pananalita. Amen. Tayo manalangin sa Panginoon.